Matapos ang trahedyang ikinasawi ng 4 na mag-iinang natabunan ng gumuhong lupa sa Real, Quezon, balut naman ang pangamba ang 400 pang pamilyang nakatira sa lugar. Hinihintay pa kasi nila sa ngayon ang hakbang ng mga otoridad para ilipat sila ng tirahan. Live mula sa Real, Quezon, may report si Bam Alegre. Bam. Joseph, dito na nga sa evacuation center sa ating likuran, ibinurol yung mga nasawing biktima ng isang landslide sa Real, Quezon. Narito ang ulat. Ito ang recovery operation sa mag-iinang natabunan ng lupa noong hapon ng Sabado, kasabay ng malakas na pag-ulan dito sa Barangay Tanawan sa Real, Quezon. Gabi na nang ma-recover ang mga labi ng 5 taong gulang na si Josa Lastimosa. Sama-sama silang natrap sa bahay ng kanyang inang si Normita at mga kapatid na sina Joan at Joylyn. Ang haligi ng tahanan ng pamilya Lastimosa, 2 buwan nang hindi nakikita ang pamilya dahil sa trabaho sa Maynila. Balak sana niyang umuwi para sa bagong taon. Pero ngayon, kalahati na lang ng pamilya niya ang natira sa kanya. Nakaligtas ang 3 pa niyang anak na muntik na ring nalibing ng buhay. Ang isa, nagpapagaling sa ospital. Sa paa po, hindi po makalakad. Ay, i-x-rayin daw po kung para makita kung anong paa. Mananatili pa rin po ba kayo ron o maghahanap na kayo ng bagong tahanan? Paano po bang plano ng pamilya? Maghahanap po sana ng lilipatang maigigi po. Naging emosyonal din ang kapitbahay at kaanak ng mga Lastimosa na si Mang Juan. Nasaksihan niya ang biglaang pagbagsak ng lupa na tila raw may pumutok. Maswerte siya at walang nasawi sa kanyang pamilya, pero wala na rin siyang ari-ari ang natira. Pagkatapos ng ulan, babalik ba kayo rito? Parang hindi na. Kasi delikado talaga ng lugar. Ayon sa lokal na pamahalaan, natukoy na raw ang kanilang barangay bilang isang landslide-prone area. Kaya tuwing masama ang panahon, karaniwan na raw ang mga pagguho ng lupa na katulad nito. Pero wala makapagsasabi kung saan at kailan muling guguho ang lupa. Mahirap magbakasakali lalo kung buhay ang nakataya. Kaya hinihintay pa rin ng mga residente ang aksyon ng mga otoridad sa pinaplanong resettlement area para sa 400 pamilya. Matagal na po itong plano namin Tanawan Eco-Settlement Project, pero ang nananawagan po sa ating Pangulong Pinoy na sana po yung matugunan agad immediately kasi nga po sino pang buhay ang pwede magbuwis kung sakaling maulit po yung tag-ulan. Joseph, ito pinakita sa atin ng barangay captain na document. 2004 pa ito at kasama roon sa mga intended na recipient yung mga pamilya nito ni Ginoong Lastimosa at sana raw kung mas maaga ito na-implement baka posibleng naiwasan ito. Yan ang latest mula rito sa Real, Quezon. Balik sa'yo, Joseph. Bam, 11 years yung plano na hindi pa rin napapatupad. Bakit daw? May isang problema doon sa area na ito ay sakop pa ng protected pasok pa ito sa coverage ng protected area dahil isa itong kagubatan. So they have to weigh kung kailangan ba talagang ma-compromise itong forested area na to para mailipat doon yung mga residents na nasa compromised situation. Pero dun sa area na yan, talagang sigurado na walang landslide. Yun nga lang, it's part of a forest. Pero itong consistent na problema rito ng lugar, tuwing umuulan, tuwing masama ang panahon, lalo na rainy season, laging banta ang landslide. Of course. Batay dun sa plano, saan sila dapat, ilan muna yung mga families na nandun sa area na yun at saan sila ililipat if ever? Batay dun sa plano nung 2004 pa. It's the same barangay pa rin. Projected nila 400 families yung maapektuhan at kailangan nilang i-relocate dahil karamihan ng mga tao rito ay nakatira talaga sa gilid ng bulubunduking mga lugar. Itong kanila nakitang location, it's a flat area na maraming puno pero yun walang risk of a landslide sakali magkaroon ng malakas na pag-ulan. Itong lugar kasi mismo is nasa mataas na place na talaga nasa gilid talaga siya ng bundok, Joseph. Alright, so hindi na naman umuulan dyan? Nung umaga, nagsimula na maging maaliwalas yung panahon, umaraw na. Pero going sa evening, nagsimula na rin muling umambon at ito nga, lumalakas na rin konti yung ulan. May ilan pa rin mga pamilya na narito sa evacuation center. Alright, ingat kayo dyan. Maraming salamat. Bam Alegre.